So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, phone comparison tayo between sa mga budget smartphones today na bagong labas. Meron tayo ditong Infinix Smart 9 versus the Tecno Spark 30C. So ano kayang perfect na i-purchase ngayong per months? Tara mga J-Vlog, check natin. So, ang topic nga natin for today is the Infinix Smart 9 versus the Tecno Spark 30C. So, itong dalawang smartphone na to is super duper affordable. Na-compare ko ng Infinix Smart 9 doon sa sa Tecno Spark Go 1. So, click nyo na lang yung description, check nyo na lang sa channel ko yung versus or yung phone comparison dito sa Tecno Spark Go 1. Pero ang topic natin na yun is hindi kasi sila nagkakalayo ng presyo, to be honest. Kaya maganda rin sila i-compare sa isa't isa. So, ito yung Tecno Spark 30C. Ayan siya. Mas expensive lang to ng super, So, mas expensive lang to ng konti, few thousand of pesos. Tapos, dito sa, ito yung Smart 9. Yung Smart 9 kasi ang SRP nito, or the suggested retail price is almost 4K for the 64 gigabytes. 3 gig 64. Yes, I know 3 gig to eh. Wait lang, check natin. Yes, for the 3 gig 64 gig, so almost 4,000 pesos. Pero pag nakuha nyo to ng launch date, napakaswerte nyo dahil nakuha ko lang to ng 2.8. Pero ngayon sa Shopee, nasa 3 plus din itong Infinix Smart 9. Kaya abang-abangan nyo lang yung mga mega sale ng Shopee kasi may possible na makuha nyo to ulit ng below 3,000 pesos. So hopefully, di ba, napakamura, napaka-good deal. At maganda yung specs niya sa kanyang presyo na almost 4,000 pesos. Tapos yung tapos yung Tecno Spark 30C, nag-range yung price nito sa 5,000 to 6,000 pesos. So, yun. Mas mahal lang siya ng few thousand of pesos. Pero pag nakuha nyo rin to sa sale, nakuha ko to ng 3 plus nung launch date. Hindi natin alam kung nagsisale pa si Shopee or si Tecno ng mas mura. May possibility. Kaya abang-abang lang kayo lalo na sa 11/11 or sa payday sale, baka makuha nyo to ng mas affordable, which is the Tecno Spark 30C. Kaya marami rin nagde-decide, Lods, ano ba, mag-i-Infinix Smart 9 ba ako na mas affordable or dito ako sa Tecno Spark 30C? Mayroon po ba siyang malaking difference sa Infinix Smart 9? Sulit ba yung few thousand of pesos na idadagdag ko sa Tecno Spark 30C? So dito sa ating phone review ay tatalakayin natin yan para malaman nyo rin kung ano ba ang mas perfect sa inyong budget. So yun. Kung interested din pala kayo dito sa dalawang device na to, ilalagay ko po yung link nito sa description box. At yun, i-check nyo na dahil mas mura nga siya sa Shopee. Kung bibili nyo to sa mall, yun po yung mga certain prices niya. Ito nga is almost 4,000 pesos. Ito yung nag-range sa 5,000 to 6,000 pesos. Depende po sa storage or sa variant. Ito yung kinuha natin, yung pinaka-murang variant ng Tecno Spark 30C. I think nasa 4 gig 128 ito. Yes, 4 gig, 128 gigabytes. So, yun naman yung pinakamurang side ng Tecno Spark 30C. Pero alam ko, meron tayong, nung launch date kasi ng Infinix Smart 9, 3 gig 64 gig lang available. Pero alam ko, meron na rin siyang 128 gigabytes. So, expect nyo nasa 4,000 plus is yung presyo niyan. Tapos, pag nakuha nyo to sa Shopee, baka nasa 3,000 plus. So, yun. Meron sila both 128 gigabytes. Kaya maganda rin sila i-compare sa isa't isa. At yun, kung meron pang affordable side ang Infinix Smart 9 with 64 gigabytes. Ang tanong ba doon, Lods, okay pa ba ang 64 gigabytes ngayon 2024? Depende pa rin yan sa inyong paggamit. Depende yan sa user. Kung isa kayong user na, kunyari, for online class, definitely the 64 gigabytes is a big no-no. 128 gigabytes is perfect fit. Pero, ang maganda kasi Infinix Smart 9, you can expand the storage via micro SD card. The micro SD card can be used sa mga files, sa mga photos, kaya marami pa rin nag-go sa 64 gigabytes. Pero when it comes kasi sa mismong mga application storage, for example, magda-download kayo ng games, certain applications, ang gagamitin nyo po doon is the internal storage, not the micro SD card or the expandable storage. Kaya malaking tulong pa rin or malaking pa rin factor yung meron kayong malaking internal storage kasi pag every time na nag-update kayo, there's the possibility na mas bababa po yung storage or yung mas lalaki yung system storage niya every update. So, nagkakaroon kayo ng mas lumiliit yung internal storage na pwede nyo magamit for certain applications na pwede nyo ma-download. Kaya, yung iba kasi is go-to na nila is 128 gigabytes and I know yun na talagang perfect fit sa mga consumers na sobrang heavy, sa mga consumers na yan talaga yung, yung day-to-day nila na ginagamit.
Pero meron din naman 64 GB sa mga ayan, mga casual users, yung mga social media lang, hindi mahilig mag-photos ng gaano, nanonood lang, or sa mga chikiting nyo, pwede pa naman ng 64 GB, don't worry. And the 3 GB of RAM is pinaka-minimum niya sa ganyang presyo na 3,000 pesos plus. Pero when it comes sa mga 5K, I think 4 GB is the minimum na, di ba? Kasi iba, gamitin to for gaming. Lalo na itong Infinix Smart 9, pwede nyo gamitin to for gaming, lalo na yung chipset niya is okay rin naman for gaming. The MediaTek Helio G81 chipset. Kaya sinabi kong perfect silang i-compare sa isa't isa, mga ka-J-Vlog. Dahil guess what? Pareho po sila ng chipset, which is the MediaTek Helio G81 chipset. So, yun, mas affordable and mas expensive siya ng konti. Ano bang difference sila since both naman sila ng chipset? Tingnan natin yan later on. Una muna natin dito, mga ka-J-Vlog, yung advantages sila sa isa't isa. First, sa display tayo. When it comes sa display, hindi naman po sila nagkakalayo ng display. Malaki lang ng konti yung Infinix Smart 9. Dahil yung Infinix Smart 9 is 6.7 inches versus the 6.67 inches ng Tecno Spark 30C. Ang maganda dito sa both smartphones na to ay pareho silang 120Hz screen refresh rate. So sa presyo na below 5,000 or 3,000 pesos, meron na kayong smartphone na merong 120Hz screen refresh rate. So good addition, good feature. Kasi yung mga ibang popular brands ay nasa 90Hz pa lang sila. Si Transsion, nasa 120Hz, which is maganda addition nga yan. Both naman sila, mga ka-J-Vlog, ay pareho naman sila ng resolution, which is HD Plus 720p. For me, it's acceptable naman na sa ganyang presyo na below 5,000 pesos, the full HD Plus, the HD Plus 720p, hindi na ako magreklamo dyan. As long as maganda pa yung mga ibang features na ma-offer niya when it comes sa display, tulad na lang nitong dalawang smartphone na to, hindi sila nagkakalayo dahil both ay 120Hz screen refresh rate. So malaking tulong din ng 120Hz screen refresh rate when it comes sa gaming, pag nag-scroll sa social media, at marami pang iba. So for me, the display ay wala namang ganong pinagkaiba itong Tecno Spark 30C and the Infinix Smart 9. Next, sa OS. So ito yung major difference nila when it comes sa OS. I don't know kung bakit pa nila ginawang Go Edition itong Infinix Smart 9 kung kaya niya naman i-handle yung full edition ng Android, di ba? Which is ito, pareho silang MediaTek Helio J81 chipset, pero itong Tecno Spark 30C is full Android versus sa Infinix Smart 9 na Go Edition. I don't know bakit nila ginawang Go Edition pa to. Siguro dahil smart, kasi Smart Series is Go Edition and the Go Series ng Tecno is Go Edition din. Pero yun kung nilagyan mo naman na magandang chipset for an entry-level smartphone or budget smartphone, kaya naman i-handle, why not hindi mo na i-Go Edition, di ba? I-full Android mo na. Siguro yan din yung ginagawa nila para merong mga major difference doon sa mga ibang series ng Infinix. For example, Infinix Hot 50i, para meron silang difference sa Infinix Smart 9 para ipiliin nila yung Hot Eye compare sa Smart. Ganun siguro para ginawa nilang Go Edition. I don't know, di ba? Pero mas affordable kasi ito. Kaya sana ginawa na nilang full Android, di ba? So yun, when it comes sa OS, mas ipiprefer ko ang Tecno Spark 30C dahil full Android siya. Pero ito, mga ka-J-Vlog, nagamit ko na ng few days itong Infinix Smart 9. Hindi naman po rin malaking epekto yung Go Edition. Kumbaga, parang parang feeling ko nga naka-full Android na rin ako kasi yung mga dina-download kong mga apps dito is yung mga full application like yung Facebook, hindi tayo Facebook Lite, Messenger, TikTok, yung mga full yan, hindi mga light version na which is kayang i-handle ng Infinix Smart 9. Pero meron kasi mga certain limitation ang Go Edition na hindi natin makikita. Compare doon sa full Android. So, meron mga apps or mga games na hindi natin makikita sa Go Edition compare sa full Android OS. Kaya don't worry when it comes din naman sa Infinix Smart 9. For me, based sa experience ko, ay para rin naman na kayo naka-full Android to be honest. Kasi mabilis din naman ang performance ng Infinix Smart 9. Next is the chipset. So yung chipset nga tulad ng sinabi ko sa inyo is very identical. Both ay MediaTek Helio G81 chipset na merong Mali G52 MC2. So when it comes to performance, syempre ang pinakamalaking factor ng dalawang smartphone na to is of course the RAM and the storage. Kung kukunin nyo itong 3GB64, compare dito sa Tecno Spark 30C na pinaka-minimum is 4GB128, definitely mas gaganda yung performance ng Tecno Spark 30C compare sa Infinix Smart 9 dahil 3GB of RAM lang to. Pero yun nga, tulad na sinabi ko sa inyo, meron din naman pong ino-offer ang Infinix today na 4GB128. So yun yung isang option nyo para ang maganda doon, mas mura pa rin siya compare sa Tecno Spark 30C.
So, gaming performance, Mobile Legends, COD, both ay kaya namang i-handle ng dalawang smartphones na to. When it comes sa Genshin, medyo low settings ang pinaka-prefer sa Genshin Impact. Makakalaro kayo pero hindi smooth ang performance. Next mga ka-J-Vlog sa camera. So sa camera, specs-wise, the Infinix Smart 9 is 13 megapixel and the Tecno Spark 30C is 50 megapixels. So for me, when it comes sa performance ng camera, mas mataas nga mo offer ng Tecno Spark 30C. Pero quick reminder lang, hindi naman po nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera. Still, ang pinaka-important dyan is the camera software. And maganda rin naman na mo offer na camera ng Infinix Smart 9. Hindi naman siya yung sobrang maganda rin naman mo offer ng features ng Infinix Smart 9. Pero when it comes sa specs, panalo po dyan ang Tecno Spark 30C. Ang magandang balita dito mga J-Vlog sa speakers ng dalawang smartphone na to, both ay dual stereo speakers. Pero dito kay Infinix Smart 9, meron tayong features na up to 300% volume. So maganda doon is since na siya, dual stereo speakers siya, pwede pa nating i-adjust yung speaker niya up to 300%. So yun ang maganda doon, di ba? Kaya when it comes sa speakers ng dalawang smartphone na to, both maganda naman. At ang pinaka-last sa battery and sa fast charging rate. So fast charging rate, panalo po dito ang Tecno Spark 30C. Dahil, ewan ko ba, nakakalungkot pa rin na Infinix Smart 9 up to today is 10 watts charging rate. Siguro acceptable kung nilagay nila sa box is 10 watts na charger, pero support up to 18 watts. Pero hindi hanggang 10 watts lang talaga support niya, kaya very useless for me the Type-C. Kasi alam niyo naman, pag USB Type-C, ang pinaka-main feature niyan is for fast charging and for fast data transfer. Na hindi natin nagamit ang full potential ng USB Type-C dito sa Infinix Smart 9 dahil slow charging siya. Compare dito sa Tecno Spark 30C na fast charging siya na 18 watts fast charging. So, yun. Okay na yun. Pinaka-minimum na rin yan. 15 or 18 watts is the minimum charging rate ngayon 2024 sa mga budget smartphone. 10 watts is a big no-no. Biruin nyo yan 5,000 mAh ang battery mo. Tapos 10 watts ang charging. Wala din. Kahit anong bilis ng fast charger mo, kung ganyan lang ang support niya, very useless din. So mabagal pa rin siya mag-charge. So when it comes sa mas convenient mag-charge, I'll go for the Tecno Spark 30C. So yun mga ka-J-Vlog ang ating phone comparison between the Infinix Smart 9 and the Tecno Spark 30C. So ang pinaka-main na tanong, Lods, ano ba ang pinaka-best sa budget ko? Ano ba ang pinaka-magandang bilhin? Smart 9 ba or the Tecno Spark 30C? So medyo mahirap talaga mag-decide. Kasi mga J-Vlog, napaka-konti lang ng difference sila sa isa't isa. At yung iba kasi tinitignan yung value of money. Kasi yan naman talaga sa atin ngayon, di ba? Ang tinitignan is kung saan ba susulit yung hard-earned money nila, kung sulit na ba to o pwede na ba itong gamitin. So yun, for me, the clear winner when it comes sa specs talaga, the Tecno Spark 30C. Dahil mas mataas yung kanyang megapixel ng camera, fast charging rate, full Android OS. And for me, the design pala, sa design, mas gusto ko yung Infinix Smart 9 kasi para siyang 15 Pro-ish na design. Parang titanium build nga, di ba? Pero plastic yan. Dito kasi para mga Realme yung neto, yung design. So for me, I'll go for the design. For me, the design, I'll go for the Infinix Smart 9. So, yun. Clear winner sa ating phone comparison is a Tecno Spark 30C based sa specs na very minimal lang naman talaga ang kanilang difference. Kaya ako, kung talagang tinitignan nyo is the value of money, definitely go for the Infinix Smart 9. Tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi nyo naman mafe-feel yung pagka-Go edition neto. Siguro kung meron kayong certain application na ita-download, yung iba kasi is, dina-download nila outside Play Store. Ganun yung nakikita ko sa comment. Pero hindi ko nire-recommend yung ganun. Mas maganda pa rin mag-download sa Play Store para secured ang inyong mga pagda-download. Kaya, yon. When it comes sa full OS support, when it comes sa full experience naman sa mga application, yun nga, ginagamit ko dito is full Facebook, full TikTok. Wala naman po akong any problem na na-experience sa Infinix Smart 9. And even maganda rin naman yung camera niya. So yun specs, go for the Tecno Spark 30C. Value of money, go for the Infinix Smart 9. At yun nga, don't worry, these two smartphone ay parehong-pareho lang po ng chipset. So again mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong phone comparison ko sa inyo kung namimili kayo between the Infinix Smart 9 and the Tecno Spark 30C. Again, kung interested kayo dito sa dalawang smartphones na to, ilalagay ko po yung link nila sa description box.